Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema sa kaso ni Rowena Plasan vs. People of the Philippines, GR. Number 262,122. October 23, 2023. Dito sa kasong ito pinagtibay ng Korte Suprema ang paghatol ng akusado para sa pang-aabuso sa bata dahil sa pagbigkas ng mga nakakababang pahayag sa isang menor de edad. Pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol para sa paglabag sa anti-child abuse law ng isang akusado na nagbitaw ng mga pahayag na umaatake sa karakter, reputasyon, at dignidad ng isang menor de edad. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Joseph Lopez, itinanggi ng ikalawang dibisyon ng Korte Suprema ang petition for review sa certiorari na inihain ni Rowena Plasan. Hinamon ng petisyon ang mga desisyon ng Court of Appeals na nagpatibay ng pagbabago sa hatol ng Regional Trial Court na naghatol kay Plasan dahil sa paglabag sa Republic Act No. 7016, o ang Anti-Child Abuse Law. Isang impormasyon ang isinampa sa RTC laban kay Plasan para sa pagdudulot ng emosyonal na pang-aabuso at psikolohikal na pagmumoltroto sa 16 na taong gulang na si AAA, pagkatapos ng malakas na sinabi ng una sa kanyang kaibigan, na si Judge, habang nasa isang barbecue stand, "Ja, tingnan mo si AAA, katawan ba yan ng dalaga?" Pumunta siya kay XXX kasama ang kanyang mga magulang para magpalaglag siya. Narinig ni AAA, na 2 metro lamang ang layo mula sa Plasan at Judge, na nagtulak sa kanya na umuwi sa kanyang ina. Sinabi ni AAA na nakaramdam siya ng hiya at galit, at tumanggi siyang umalis sa kanilang bahay kasunod ng insidente. Hinatulang guilty ng RTC si Plasan sa paglabag sa Anti-Child Abuse Law para sa kusa, labag sa batas, at feloniously na paggawa ng emosyonal na pang-aabuso kay AAA. Naniniwala ang RTC na ang naturang pang-aabuso ay nagdulot ng kaunting sakit at emosyonal na kaguluhan na nagbunsod sa kanya upang iwasang lumabas ng kanyang bahay dahil sa kahihiyan. Pinagtibay ng CA ang paghatol, na nag-udyok sa kasalukuyang petisyon ni Plasan sa korte. Sa pagtataguyod ng paghatol kay Plasan, pinaniwalaan ng korte na sa ilalim ng Seksyon 2(b) ng Implementing Rules and Regulations ng Anti-Child Abuse Law. Ang psikolohikal na pang-aabuso ay tumutukoy sa pinsala sa psikolohikal o intelektual na paggana ng isang bata, na maaaring ipakita ng matinding pagkabalisa, depression, withdrawal, o panlabas na agresibong pag-uugali, o isang kombinasyon ng mga nasabing pag-uugali, na maaaring ipakita sa pamamagitan ng pagbabago sa pag-uugali, emosyonal na tugon. Upang matukoy ang pagkakasala ni Plasan, na kinasuhan ng emosyonal na pang-aabuso at iba pang anyo ng psikolohikal na pagmumoltroto sa pagkiling sa psikolohikal at mental na pag-unlad ng biktima, na nasa ilalim ng Section 3(b)(1) ng Anti-Child Abuse Law, ang pangkalahatang kriminal na layunin na gumawa ng psikolohikal na pang-aabuso sa batang biktima ay dapat isaalang-alang. Ipinapakita ng ebidensya na ang mga pahayag ni Plasan na umaatake sa karakter, reputasyon, at dignidad ni AAA ay ipinahayag sa presensya ng menor de edad. Ang menor de edad ay nalantad sa pang-aalipusta, panlilibak, at kahihiyan, na nagdulot ng psikolohikal na pang-aabuso sa ilalim ng Section 3(b)(1) ng Anti-Child Abuse Law. Dahil dito, nahihiya si AAA at ayaw nang lumabas ng kanilang bahay, giit ng korte. Iginiit pa ng korte na ang mga pahayag ni Plasan ay hindi lamang basta-basta na mga pahayag, ni hindi rin ito napukaw ng anumang emosyonal na galit. Napag-alaman din na si Plasan ay hindi na-trigger ng anumang pagkakataon kaagad bago ang insidente na maaaring makatwiran sa kanyang pag-uugali at pinawalang sala siya sa pananagutan. Kaya naman pinagtibay ng korte ang paghatol kay Plasan, ngunit binago ang parusa sa pagkakulong sa loob ng 4 na taon, 9 na buwan,
at 11 araw, bilang pinakamababa, hanggang 6 na taon, at 9 na buwan, bilang maximum. Inutusan din si Plaza na magbayad kay AAA ng 20,000 pesos bilang moral damages. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.